Pagbati po mga kapanalig. Naku, do you realize? Isang buwan na nakalipas ng taong 2025. Ako po si Sister Vanjie. At ako naman po si Sister Lou. Sa awa ng Diyos, nasa ika-62 episode na tayo sa ating Lectio Divina. At ngayong taon ay Jubilee Year of Hope. Binuksan ni Pope Francis ang Jubilee Door sa St. Peter's Basilica sa Roma noong December 24. Year of the Lord's Favor. Ang pumasok sa Holy Door ay makakatanggap ng plenary indulgence. Sister Vanjie, ano bang kahalagahan ng plenary indulgence? Yes. Mga kapanalig, ang plenary indulgence ay remission of temporal punishment due to sins already forgiven. Ayon sa turo ng ating simbahan, kahit na forgiven ang ating mga kasalanan sa sakramento ng confession, may temporal punishment pa sa purgatory. Ang plenary indulgence ay nagbawala ng temporal punishment na iyan. Pwede ito ma-apply sa sarili o sa kaluluwa ng namatay na. At ang mga conditions para ma-acquire ang plenary indulgence ay una, sacramental confession, pangalawa, reception of the Eucharist, at pangatlo, prayer of the Pope's intention. Dahil hindi lahat ay makakapunta sa Roma, dito sa atin may mga designated churches na magkaroon ng Jubilee Doors. Ang pumasok doon ay makakatanggap ng same indulgence ng Jubilee Door sa Roma. Ang mga added conditions naman ay pagbibisita sa local churches, fasting, and works of charity. Samantalahin natin ang occasion na ito para maka-acquire ng plenary indulgence para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Malay natin, baka may family members pa tayo na matagal na doon. Sa pamamagitan ng plenary indulgence, mapadali natin ang kanilang pagpasok sa langit. Itong lahat ay mula sa kapangyarihan at awa ng Panginoong Hesus na lumalapit sa mga nagdurusa. Yan ang pagnilayan natin sa Ebanghelyo ngayon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, kalusugan at lahat ng mga biyayang natatanggap namin araw-araw mula sa iyong butihing kamay. Higit sa lahat, maraming salamat sa iyong pagmamahal na hindi napaparang. Minsan hindi namin naiintindihan ang padala mong grasya dahil mapait ito. Ngunit yun pala ay nagpapagaling. Gusto lang namin ang masarap at matamis na nadudulot naman ang sakit. Linisin mo ang aming spiritual na paningin upang makita ka namin araw-araw sa aming paligid at matanggap namin ang katotohanang sinabi ni San Pablo na ang lahat ay grasya at nang ikaw ay aming mapasalamatan. Ngayon, Ama, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe ng Ebanghelyo na aming pagninilayan ngayon, maisabuhay ito at maibahagi sa iba. Pinihingi namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 5 verses 1 to 11. Siya ay nasa tabi ng lawa ng Genesaret. Nang minsang dinumog siya ng mga tao upang makinig sa salita ng Diyos. Nakita niya ang 2 bangka sa tabi ng lawa. Nasa pampang ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at ipinakiusap niya na ilayo ito ng kaunti sa baybayin. At pagkaupo niya sa bangka ay nangaral siya sa mga tao. Pagkaraan ng kanyang pagsasalita ay sinabi kay Simon, "Magpalaot ka at ihulog ninyo mga lambat upang humuli." Sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming namalakaya, ngunit wala kaming nahuli. Katapwat sa iyong salita ay ihulog uli ang mga lambat." Nang gawin nila ito ay nakahuli sila ng napakaraming isda na ano pat nagkandasira ang kanilang mga lambat.
Kaya kinawayan nila ang mga kasamang nasa ibang bangka upang magsilapit at tulungan sila. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Pagkakita nito ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa harap ni Jesus na ang wika, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan." Siya at lahat ng kasama niya ay nanggilalas dahilan sa dami ng mga isdang nahuli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na ang huhulihin." Nang maisadsad nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat upang sumunod sa Kanya. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, pansinin natin ang reaksyon ni Pedro sa milagrong ginawa ni Jesus. Nagpatira pa siya at nagsabi kay Jesus, "Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y makasalanan." Bakit kaya? Mr. Lou, ano masasabi mo? Ang guess ko sa kababalaghang nangyari, naaninag ni Pedro ang makalangit na katauhan ni Jesus, ang kanyang kabanalan at kapangyarihan. Hindi ba, Sister Banji, kapag nakaharap ang tao sa Diyos, nagkakaroon siya ng malalim na kamalayan ng kanyang pagkamakasalanan? Correct. At parang nalimpungatan si Pedro. Kasi siguro, medyo depressed siya dahil bigo ang kanilang pangingisda na nakaraang gabi. Wala silang huli kahit isang isda. Ngayon, punong-puno ng isda ang kanilang dalawang bangka. Sinong tao ba kakagawa ng ganyang milagro? Baka feeling guilty rin si Pedro dahil hindi siya lubusang naniwala kaagad kay Jesus nang utusan siyang ihulog ang mga lambat. Biro mo naman, itong guro na isang karpintero mag-uutos sa kanya na isang batikang mangingisda kung ano ang gagawin. Buti na lang, tumalima siya. At nang makita niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay naka-Jesus, natakot siya. Kaya sinabihan siya ni Jesus, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na ang huhulihin mo." Mr. Banji, marami tayong matututuhan sa Ebanghelyong ito, hindi ba? Naka-impress sa akin na si Jesus ang lumapit kay Pedro at mga kasama niya na discourage dahil sa kanilang pagkabigo. Inutusan sila na ihulog ang mga lambat at tumalima sila. At nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Jesus. Minsan, nangyayari din sa atin yan, mga kapanalig, hindi ba? Kung tayo'y nabigo, nadidepress tayo, at gusto na nating mag-give up, hindi natin alam na kapag discouraged tayo tulad ni Pedro, nilalapitan tayo ni Jesus at sinasabihang, ihulog ulit ang lambat. Try again. Gayahin natin si Pedro at mga kasama. Manampalataya at try again. Ang naka-impress naman sa akin ay ang pagbigay ni Jesus ng bagong misyon kay Pedro pagkatapos ng milagro ng mga isda. Naisip ko, minsan ang kabiguan ay isang paraan upang maranasan natin ang ating kawalan. Akala natin ay hating gabi na ng ating buhay. Yun pala ay mukhang liwayway pa lang. Meron palang isang magandang misyon na inihahanda ang Diyos para sa atin. Katulad ni Pedro, kailangan nating iwanan ang lahat at sumunod kay Jesus. Gampanan ang misyon ng may pagpapakumbaba at pananalig at sundin ang instruksyon ng Panginoon. Mga kapanalig, nakaranas na ba kayo ng pagkabigo? Nakaahon na ba kayo? O baka hanggang ngayon, meron sa atin ang nakalugmok pa rin sa kabiguan. Walang lakas, walang ganang mabuhay. Kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Lumapit kay Jesus. Ngayong Jubilee Year of Hope, pinapaalalahanan tayo ni Pope Francis, Christ is our hope. A gift to be shared, a life to be passed on. Kay Jesus, ang sadsaran ng ating pag-asa. Hindi tayo mabibigo. Minsan, kailangan ng mga kapatid nating discourage ang dasal ng kapwa Kristiyano.
Tulad ng isang taong may sakit na hindi na kayang sumubo ng pagkain, kailangan may magsubo sa kanya. Ganon din sa sakit espiritual. Kailangan natin ang panalangin ng iba upang magkalakas. Yan ang kahalagahan ng prayer of intercession. Kasama sa mga nangangailangan ng panalangin ay ang mga naglilingkod sa Panginoon. Ang mga pare, ang mga relihiyoso at relihiyosa, mga church workers, mga kapatid na kahit hindi natin kareliyon, ngunit nagpapahayag ng salita ng Diyos o gumagawa ng kabutihan. Sila man ay nanghihina rin minsan. Si Pope Francis ay nagre-recommenda rin na isabuhay ang synodality. Magkaisa at magtulungan para sa kapayapaan at kaunlaran. Para mailapit natin ang maraming isda sa lambat ng Panginoon. Amen! Ngayon po ay pakinggan natin ang sharing ng ating mga guest, sina Sis Gina Angeles at Nel Angeles, mga church workers at katikista ng San Lorenzo Parish sa Bacoor, Cavite. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verse 1 to 11. Siya ay nasa tabi ng lawa ng Genesaret nang minsang dinumog siya ng mga tao upang makinig sa salita ng Diyos. Nakita niya ang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Nasa pampang ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at ipinakiusap niya na ilayo ito ng kaunti sa baybayin. At pagkaupo niya sa bangka, nangaral siya sa mga tao. Pagkaraan ng kanyang pagsasalita ay sinabi kay Simon, "Magpalaot ka at ihulog ninyo ang mga lambat upang humuli." Sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming namalakaya, ngunit wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko uli ang mga lambat." Nang gawin nila ito, ay nakahuli sila ng napakaraming isda na anupat nagkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamang nasa ibang bangka upang magsilapit at tulungan sila. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Pagkakita nito, si Simon Pedro ay nagpatira pa sa harap ni Jesus na ang wika, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay isang makasalanan." Siya at lahat ng kasama niya ay nanggilalas dahilan sa dami ng mga isdang nahuli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na ang huhulihin mo." Nang maisadsad nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat upang sumunod sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ang napili kong salita sa ating pagbasa ay ang
Sumagot si Simon, "Guro, buong magdamag kaming namalakaya, ngunit wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko uli ang mga lambat." Ako naman, ang aking napiling bersikulo ay verse 10. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mga tao na ang huhulihin mo." Okay. Kaya ako napili yung verse na yon, Ate Jean. Kasi sa feeling ko, yun yung nakakaantig sa aking damdamin. Sa ating pamumuhay, everyday na tayo ay struggle in life. So kagaya ni Simon, minsan nagkakaroon tayo ng doubt parati sa buhay natin. Bilang ina, asawa, at nagsiserve sa simbahan, yung doubt hindi natin maalis sa isipan natin. Minsan sa puso natin, hindi natin may aalis yun. Minsan sa pagsiserve na lang, minsan sasabihin sa'yo, ganito ang gawin mo. Minsan pag maski sinasabi na ng nakakataas sa'yo, yung gagawin mo, magbigay ka ng seminar, magbigay ka ng seminar sa kumpil or sa binyag or sa anumang seminar sa ating pagsiserve sa bilang katekista. Minsan nagkakaroon ako ng doubt sa sarili ko na gagawin ko ba ito o hindi, para ganon. Pero sa aking pananampalataya, ginagawa ko pa rin siya. Nandiyan naman ang Panginoon palagi na nasasabihin niya na huwag kang matakot, basta may faith ka, magagawa mo ito. Yun nga, yung nasa isip ko palagi, yung ang pinakamaraming salita na paulit-ulit na sinasabi sa Bible ay ang huwag kang matakot. So yun lang, sa bilang ina at asawa, yun yung aking parang yun yung aking pinanghahawakan bilang ako ay nanampalataya sa Diyos. Sa akin nga, yung napili ko na, at sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mga tao na ang huhulihin mo." So, parang sinabi sa akin ni Jesus, katulad ni Simon, na yung huwag kang matakot. Kasi nung sa simula pa nga, dahil hindi pa naman ako noon katekista, regular lang akong nagsisimba. Yung pagsisimba ko, linggo-linggo. So yun ang naging daan sa akin para patuloy akong lumalim. At nung ako'y maging katekista na, natuto na akong, may mga paghuhubog na akong na daluhan, mga seminar. So, yun ang unti-unting nagpalalim sa akin, sa aking pananampalataya. So, yung sarili ko, hindi man ako nakapagsasalita sa aking kapwa through tungkol sa Panginoong Jesus, pero yung aking sarili, yung aking gawa, yung aking kilos, siguro yung nakikita ng iba. Kaya yun yung nagiging way ko para ako makahikayat. Kaya yun ang tumitimo sa puso ko na huwag kang matakot. Hindi mo kailangang ipahayag verbally ang ating Panginoon. Sa kilos lang, maipapahayag mo siya. Nasa puso mo. Nasa puso. Okay. So, yun lang. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo ng iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sis Gina at Mel, sa inyong inspiring sharing ng salita ng Diyos. Haranawa ito ay gawin nating sandalan ng ating pag-asa sa panahon ng mga pagsubok at kabiguan. At sa inyo lahat, na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Kasama namin kayo sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow, at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon at ipanalangin natin ang higit na nangangailangan. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at pagkandili sa amin yesterday, today, and forever. Salamat sa iyong grasya na nagbigay sa amin ng lakas na mapagtagumpayan ang mga challenges ng taong 2024. Niyayakap namin ang year 2025, Jubilee Year of Hope, ng may pag-asa at paghahangad na sa tulong mo, maipahayag namin sa mas marami pa ang iyong salita at makagawa kami ng maraming kabutihan, lalo na sa mga nangangailangan ng pag-asa. Ipinauubayan namin sa iyo, O Ama, ang Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at mga bansa, ang mga may malasakit sa kapaligiran, katotohanan at hustisya, ang conversion ng mga corrupt public servant, ang mga may sakit, ang mga biktima ng digmaan at kalamidad, at ang intensyon ng aming mga taga-subaybay. Sa tulong ng iyong grasya, kasama ni Maria Santissima, maging saksi nawa kami ng pag-asa sa aming mga kapatid na nagdurusa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat po. Happy Valentine next week. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of March at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.